Mga kawal, ayusin ang mga nawasak na muog at tiyakin na maging matibay itong mga to. Masusunod, mahal na Hara. Kung wala na kayong ipag-uutos pa, yayao na kami. May isa pa. Si Mitena. Kung siya'y iyong makita, tiyakin na maramdaman niya ang suklam ng lahat. Ngunit, mahal na Hara, ang akala ko ba isusunod tayo sa pinag-uutos ng Bataluman na walang sino mang mananakit kay Mitena? Hindi si Cassiopeia ang masusunod dito, kundi ang Hara ng Lireo. Hindi ka patawaran ang katumbas ng lahat ng ginawang kasamaan ni Mitena. Kung paiiralin natin ang awa na ibig gawin ni Cassiopeia, hindi mararamdaman ni Mitena ang bigat ng kanyang ginawa sa ating lahat. Kung papatawarin ko si Mitena, para ko na ring sinabi na maaaring yurakan ang buong Encantadia nang wala man lang magiging kapalit na kaparusahan. Huwag kayong mang-alinlangan. Hindi kamatayan ang hatol ko sa kanya, kundi iparamdam sa kanya ang puot at sakit ng lahat ng mga nanghihingi ng katarungan ng mga engkantado. Naiintindihan niyo ba? Masusunod, mahal na Hara. Tera, hindi mo kasalanan ng mabuhay ang aking kapanalig. At lalong hindi mo pinilang iyong kapanganakan. Kaya hindi rin pinili ni Gaia ang mamatay. Hindi siya dapat namatay. Isinakripisyo ni Batalumang Cassiopeia ang buhay ni Gaia para makilala ng nanay ko at tatay ko. Para mabuhay ako. Masakit dahil alam ko na kung hindi ako isinilang. Alam ko na si Gaia dapat ang naglalakad sa mundong to, hindi ako. Kaya ako ang dahilan. Namatay ang kapatid ko dahil sa akin. Ako ang kapalit. Tera, inuulit ko. Hindi mo kasalanan ang kanyang kamatayan. Ang buhay at kamatayan ay mga misteryo ng inang kalikasan at hindi kasalanan ng sanggol ang isilang, Tera. Hindi ko alam paano ako mabubuhay ng ganito. Hindi ko alam kung paano ko gigising araw-araw nang hindi ako nagsisisi. Paano ako mabubuhay nang walang bigat akong nararamdaman? Ang bawat hinga ko ay kung ano ang dapat na sa kanya. Hindi dapat ako nandito. Hindi ko gusto na namatay yung kapatid ko dahil sa akin.